Bantay Panahon! Si Kapusong Dan Villamil ng Pag-asa na sa ating linya. Dan, magandang umaga sa iyo. Ako natutuwa, nakakausap kita linggo ng umaga. Baka kala nila maraming nakakaidlip eh. Opo. Good morning po, Carlos. Kontento ako nung ang sarap ng usapan natin nung linggo eh. Na meron tayong binabantayan. At nanawagan pa ako pagkatapos ng mag-report na tumutok ho sa mga report ng Pag-asa. Wag ho tayong papayag na hindi tayo makakaingin ng update sa Pag-asa hanggang mamaya tanghali tapos dahil may development. Abay, may nagreklamo pa rin, Dan. Anyway, kumusta ang inyong binabantayan itong dalawa na low pressure area, tama? Opo, Carlos. So, dalawang low pressure area ang ating minomonitor. So, yung sa LPA na mas malapit sa atin na nasa labas ng ating PAR, parehas po nasa labas ng PAR pero itong mas malapit sa atin nasa northeastern boundary ng ating PAR line. Inasahan natin na posible itong pumasok ng ating area. Yan ba yung ang point of reference sa Luzon? Opo, so ito po yung sa sa northeast portion po ng extreme northern Luzon sa labas ng ating PAR. Okay. So posibleng pumasok ito sa mga sunod na araw. Wala po itong magiging direktang epekto sa atin pero posible nga nitong kumbaga may slight enhancement ng ating hanging habagat. So itong area ng Ilocos Region sa mga sunod na araw makakaranas tayo ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan. So ito namang isa pang LPA na mas malayo sa ating bansa. Inaasahan naman natin na sa mga sunod na araw magiging malayo ito pero posibleng pumasok ng ating PAR later in the week and posible rin itong i-enhance ang habagat na magdudulot ng mga pag-ulan sa western section ng Visayas at sa Mindanao ka-early. Ito naman yung ang point of reference ay Mindanao. Yes po, ito po yung mas malayo sa atin. Konting kaalaman lang sa ating mga kapuso. Pag nag-uusap po kami ni Dan Villamil at may binabanggit po kami northeastern Luzon, southeast o east Mindanao, hindi ho ibig sabihin na yung pong tinutumbok ng bagyo. Yun lang po ang aming point of reference para pag inyo pong inimagine ang mapa ng Pilipinas at tiningnan nyo ang inisip nyong Mindanao, northeast ng Mindanao. Andudun po ang bagyo. Pero hindi po ibig sabihin na parang may release ng trend na papunta na sa Mindanao. Kasi depende pa rin yan Dan sa galaw ng o ihip ng hangin. Opo, Carly. Tapos medyo may kalayuan pa ito sa ating bansa, no? And kumbaga pwede mag-lace pa to. Pwedeng gumilid lang o lumayo sa PAR. Kumbaga uncertain pa po yung track nito hanggat hindi pa po ito namumuo bilang isang bagyo. Pero low chance naman po yung tropical cyclone development within the next 24 hours. So possible later in the week pa po tayo magkaroon ng senyales ng kumbaga mas magandang consolidation ng mga kaulapan na posible nga maging bagyo nga. Ay, ako okay na ako. Nakapagpatuyo na ako ng labada ko kahapon Dan eh. Pasalamat ako. Pagdating ng hapon, matindi init. Sabi ko ba, okay. Natuyo agad ang aking labada. So, ibig sabihin ngayong linggo, ganun din. Opo, so for the next 5 days, dito, more in particular dito sa Greater Metro Manila area, no? So, mainit at maalinsahang panahon ng muli ang ating inaasahan. So, wala na masyadong mga pag-ulan. Pero yung mga usual pong thunderstorms ka-early sa hapon ng kasagabi, asan pa rin po natin. Ayun, so meron pa rin pala niyan. Meron pa rin po. Ito, mga unang araw ng susunod na linggo. Opo, ay, itong linggong darating. Pero yung mga pag-ulan na ating naranasan, yung mga sa mga nakarang araw, yung mga tuloy-tuloy na pag-ulan, no? So at least for the next 5 days, hindi pa naman po yan mangyayari. Yung mga pag-ulan lamang na associated sa localized thunderstorms na ating inaasahan. Alright. Ibig sabihin, itong dalawang bagyong ito na medyo malayo-layo pa, na-enhance na ba nito ang habagat? Kaya may mga ganyan na mga pag-ulan pa rin tayo sa hapon? Na-enhance pa rin ba niya? Well, sa ngayon po, mahina po ang habagat natin. So ito pong mga lalawigan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, at extreme northern Luzon ngayong araw, ito po yung mga areas na makakaranas sa mga pag-ulan na dala ng habagat. Ito pong low pressure area na mas malapit sa atin sa may northeastern boundary nga ng PAR. Pag medyo mas lumapit ito sa ating area of monitoring, posible nga may slight enhancement ng habagat. So magpapatuloy po yung mga pag-ulan dito sa area ng Ilocos Region na extreme northern Luzon sa mga sunod na araw. Okay. Ito para sa ating mga kapuso na malamang may biyahe, may activity sa darating na linggo. Ano ang dapat nilang paghandaan at mga anong araw ang kinakailangan nilang tutukan para malaman kung ano ho ang kainatnan nitong dalawang low pressure area na binabantayan po ng Pag-asa para na rin po sa kapakanan noong mga nakikinig sa atin ng mga sige na nga Dan. Sige. Opo, so yung mas magiging concern po natin towards the end of the week, no? So
ito kasi low pressure area na mas malayo sa atin. Yung sinabi mga ka-early na yung point of reference ay sa east of Mindanao, posibleng mas lumapit towards the end of the week. At i-enhance nito or hatakin itong habagat. So itong western section po ng Visayas at Mindanao, makaranas po muli tayo ng mga tuloy-tuloy na pag-ulan towards the end of the week. Alright. Dan, maraming salamat at sa ulitin. Hanggat kinakailangan natin ng paalala, pabisi sa ating mga kababayan, magkakausap tayo, Dan Villamil. At kayo dyan sa Pag-asa. Maraming salamat, Thank you. Corley. Magandang umaga sa iyo.